Ay, nako. Teka lang ha. Nakapili na ako ng pwedeng basahin sa the letter. Pero meron lang akong babasahin ditong hingi ng payo. Bago ako kasapin yung ating caller. Papa Jack, help me please. Pakigising po ako sa katotohanan. Ba't ka ba kasi natulog sa katotohanan? I still express and sa ex-BF ko na Seaman how much I love him while he's on board. I really don't expect something in return. Hindi rin po ako maasa magkakabalikan pa kami. Masaya lang ako na pinapaalam at pinaparamdam sa kanya kung gaano ko pa rin siya kamahal. Pero if it will work, magkabalikan kami, mas masaya. Pero syempre, mas masaya po, syempre. 4 years ago po kasi, last na relasyon ko, 4 years, may mga nanliligaw, pero sa kanya lang po ako kinikilig at sa kanya lang ulit bumibili sa tibok ng puso ko. Ayan. Pati siya 4 years ago, rin yung last na niya before maging kami, but we only lasted for a week. Naku. Siguro po ang mali, wala kasi talagang ligawan na nangyari. Kasi hipuan agad. Pinakilala kami ng mga friends namin, nagkapalagayan agad ng loob, then naramdaman na mahal ang isa't isa. Isang araw kami na. Iniisip po kasi namin na paalis na kasi siya a month nung time na yun, kaya nagmamadali kami. Sobrang saya naman namin, but one day, di kami magkasama, isip siya ng isip that time, na magka-text kami hanggang sa nasabi niyang gusto na niyang bumalik sa buhay niya sa barko. Nainsulto ako na dumating na nga ako sa buhay niya, pero di man lang pumasok sa isip niya na kung pwede lang sana magtagal pa siya dito para makasama ako. So nasabi ko sa kanya, isip na rin naman siya ng isip, pag-isipan na rin niya kung napabigla siya sa akin. Ang mo kong nag-isip nga for 2 days, hindi nagparamdam hanggang sa tinext ko na. Yun nga, sabi, di daw niya kaya ang pressure na dadalhin ko pag asa barko na siya. We broke up, tinanggap ko na lang, inisip ko na lang na di pala siya lubusang handa magka-GF ulit. Diba? Ang comedy po ay 29 na siya and it's been a month after the breakup. Katangahan po ba na mahal ko pa rin siya? Pinaparamdam ko pa rin sa kanya even if I don't hear any response from him. O katangahan na pag wala ka naririnig. Pero pag-isipan mabuti, kaya ganyan kasi yan mga kaibigan, di ba? Kasi pinilit mo na maging essential part kayo ng buhay ng bawat isa, pero in fact, tama, nagmamadali talaga kayo. Iba po kasi yung gusto sa importante. Diba? Iba yung kailangang gawin sa tamang gawin. Bakit ka na maiinsulto kung gusto niya magsiman? Bakit? 1 week pa lang kayo magkakilala. Adik. Diba? Ganun talaga. Bagong-bago ka sa buhay niya, binigyan mo siya ng pressure. Mali yun. Diba? Wala lang. Gusto ko lang din sabihin. Ba't ba? Ay nako, may tao sa kabilang line mga kaibigan. Pahuling caller po natin. Si Michael ng Taguig. 14 na taong gulang. Hello? Hello po. Good morning. Good morning din po. Sino po sila? Michael, tama? Apa, Michael. 14. Apa. Nag-aaral? Opo. Kinder? Second year po. Second year. Opo. Anong balak maging pag lumaki? Mag-architect po. Pag lumiit ka? Anong gagawin mo? Wala lang. Biro lang. O sige. At, sino to? Michael. Ano paglilingkod ko sa'yo? Ano po kasi, may girlfriend po ako. Kasi, ano ba to? Ewan ko. Ano gagawin ko? Nung nakaraan Lunes po, ngayon Lunes po kasi, pumunta po ako sa kanila mga 5:00. Gano'n ba katagal na kayo niyan? Isang buwan na po nung 12. Naku, tapos? Pumunta po ako sa kanila nung 5:00. Tapos sabay po kami papasok.
nakatulog po kami, alas 8 na po rin kami nakapasok nun. Nagalit yung mga teacher, ba't daw ganun? Tapos lagi nga raw po kami bad shot sa kanila, ganun. Teka lang, bakit kayo hindi nakapasok ng tama sa oras? Nakatulog nga po kasi kami dun eh. Saan nakatulog? Sa kanila po. Ba't ka natulog sa kanila? Nakaidli po ako nun. Magdamag? Hindi, yung alas 5 po hanggang alas 8. Kasi po alas 7 pasok namin eh. Saan ka nakatulog banda sa bahay nila, sabi niya? Dun po sa kwarto niya. Nakakapasok ka ng kwarto niya? Opo. Okay naman po kami sa kuya niya, pati sa asawa ng kuya niya. Ayos ah. Anong gagawin ko sa teacher mo? Pupuntahan ko, papakiusap kita. Ha? Hindi po. Anong gagawin natin? Yung teacher nga po, tumawag dun sa nag-alaga nga po dun sa girlfriend ko. Kung ano-ano po kunwento. Gaya ng? Siniraan po ako dun. Ganun nga raw po. Ganun. Ano siniraan? Paliwanag mo sa akin. Parang siniraan po nila ako. Yung parang gusto nga po nila kaming paghiwalayin. Hindi, ganito okay. Michael? Po. Wag mong tignan sa aspeto na gusto kayong paghiwalay. Kahit ako teacher mo at late kayong dalawa, darating kayo, magkasintahan kayo, budget talaga kayo. Alright? Hindi lagi po kasi. Lagi kayong late. Hindi po, lagi niya po kami pinagdidiskitahan, parang ganun po. Ano ba kasing ginagawa niyong kasalanan? Hindi, minsan po kasi, pag wala akong assignment, minsan po, kasi hindi ko na rin po nagagawa kasi nga po dahil kong ginagawa dito sa bahay. Hindi katwiran yun. Kahit sinong teacher, budget ka talaga. Yun nga po eh. Huwag mo sabihin sinisiraan ka ng teacher mo. Sinasabi lang yung totoo. Kapag salita ka, sinisiraan, iyaman ba yung teacher mo pag siniraan ka niya? Hindi po. Meron ka bang kinalaman sa buhay niya yung malaki, kinalaman sa buhay niya para pagkakasayang kanya ng panong gawa ng kwento? Sino ka ba? Ha? Konti lang po kami sa room, kaya Di ba, ang punto rito kasi hindi mo matanggap na may kakulangan kang ginagawa na responsable ka bilang estudyante. Yun nga po. Di ba, hindi katwiran na marami kang ginagawa sa bahay niyo at hindi ka nakagawa ng assignment. Di ba, hindi problema ng teacher mo yan. Problema na nga yung assignment na ibigay siya, pati sagot, kailangan problema niya para sa'yo. Adik ka ba? Diba? Opo. Kapag salita ka, parang parang siniraan kami ng teacher. Raulo kang bata ka. Ano naman kinalaman ng teacher sa buhay mo? Siyempre, diba, ang concern ng teacher yan eh. Ang concern yan, diba, mag-focus kayo sa pag-aaral nyo. Hindi ka man sa malaking lukaret, ba't ka matutulog sa bahay ng girlfriend pag sinundo mo siya? Na-edit lang naman po. Ibig sabihin, hindi kayo nag-aaral sa pag-aaral nyo. Mas inuna mo makipaglandian sa kwarto niya, ba't ka papasok doon, di ba? Kung gusto mo pumasok ng eskwelahan, bakit ka tambay doon? Opo. Di ba? Opo. Raulo kang bata ka. Wala kang galang sa teacher mo. Ano ba, siniraan po kami ng kano na makikakayaman ba ng teacher mo pag siniraan ka niya? Opo. Ha? Ano? Po. Sagot. Hindi po, ang problema po kasi, aalis na siya. Sino? Yung girlfriend ko nga po. Di ati mo sa airport? Saan pupunta girlfriend mo? Babalik na raw po siya ng Bulacan kasi nga po nagalit yung nag-aalaga nga po sa kanya. Kasi responsable kayo. Binigyan kayo ng kalayaan. Di ba, para magkaroon kayo ng relasyon. Hindi kayo pinigilan, tinanggap na normal yan na bahagi ng buhay, umaabuso kayo. Opo. Di ba? Tapos, magbibintang ka ng ibang tao para magmukhang, di ba, wala kang kasalanan, pinagtitripan ka ng ibang tao. Di ba yun gusto mong palabasin? Hindi naman po sa ganun. Di ba sinabi mo, pinagdilistan ka ng teacher mo, di ba? Pero totoo niyan, irresponsible ka sa pag-aaral. Opo. Kahit ako magulang di ba, nagpapaaral ako ng anak. Tapos yung may i-influensyang ganyan, kagaya mo, na irresponsible sa pag-aaral, ilalayo ko talaga sa'yo. Kung hahayaan, di ba? Opo. Lokarit ka pala eh. Kapag salita ka, sabi mo na pa, yung teacher mo, nagdidiskitaan ka, ano naman mapapala sa yung teacher mo? Sino ka? Anak ka ng sultan?
Di ba? Anak-anak ka ng dato, ganon? Ha? Hindi po. Oh. Paliwanag mo nga sa akin, Michael, anong mga pala ng teacher mo sa'yo? Baka meron lang. Wala naman. Wala, di ba? Hindi ka ba nagdidiskitahan? Di ba, gumagawa lang ng paraan yung teacher mo para magising kayong dalawa. Hindi po. Kahit nasa labas kami ng school, lagi niya po kami pinapakailaman. Hindi kasi nga, alam na niya yung gawain yung dalawa. Eh kung matino-tino ka, bakit ka papasok sa kwarto ng girlfriend mo, ipapunta kayo na eskwelahan? Ba't ka maihigain dapat tungo mo eskwelahan, hindi kama? Tanga. Oo nga po. Di ba? Opo. Tapos bibigyan assignment, di mo gagawin? Pag nag-aaral, aral. Magkakaroon ng kasintahan, hindi yan ginawa para... Hindi ka pinapasok na magulang mo, anak ha, pag-aaralin kita, pero dapat mahanap ka ng kasintahan. Hindi ganon. Opo. Yung kasintahan sa eskwelahan, mga kaibigan, Michael, Opo. inspirasyon yan. Kung makakasira ng pag-aaral, tigilan yan. Mag-aaral ka pa eh. Kapangatiranan mo eh. Diba? Kung dalhin sa Bulacan yung girlfriend mo, di puti nga sa'yo. Hindi mo alam gampanan ng maayos yung di ba? Tiwalang ibinigay sa inyo. Opo. Di ba? Ang kapal nga ng mukha mo, ba't pupunta ka sa kwarto ng girlfriend mo? Hindi, pinatuloy niya po kasi ako eh. Kahit na. Di ba? Alam naman natin, hindi ko alam kung gusto ko maniwala ka-idlip kayo eh. Di ba? Ayoko na lang siguro mag-isip, pero naka-idlip kayo? Opo. Bagong gising kayo eh. Paano kayo naka-idlip? Di ba? Kakaligo nyo lang. Hindi ko alam. Baka kulang ka sa vitamin C, gano'n. Nangihina ka. Kwento mo yan, ikaw bida dyan eh. Sige na, salamat sa pagtawag. Pakisabi sa girlfriend mo, happy trip, pag-uwi niya ng Bulacan. Thank you po. Kinis tong batang. Pasok sa kwarto ng kasintahan. Pulo ka rin. Pinagtripan mo ng teacher namin, Raulo. Titripan ka dyan. Mapala ang teacher mo sa'yo. Titripan ka. Bebenta ba ang kilong tosino pag nagtripan mo? Ang mga yema. Di ba? Lalakas ba ang bentahan ng mga yema? Hindi naman Balang. Mga kaibigan, yes, opo, tama po ang inyong hinala. Dahil, eto na po, babasa na po tayo ng mga sulat mula po sa ating The Letter, yung portion of the letter. At, lang. Baka may namiss akong maganda rito, pero I chose randomly, mga kaibigan. At nakapili ako ng 5. Baka pwede nagdagan ko pa. Nakapili nga isa pa. Eto mga kaibigan. Alright mga kaibigan. Ito po ang ating portion na pinamagatang The Letter. Lang. Gusto ko lang. Bakit? At babasa tayo ng mga liham na pinadala sa atin ng mga taong maraming load at nag-send ng maraming entries. Diba? At yung huling babasahin natin ay makakatanggap ng awitin. Awitin lang. Yun lang ba? Bakit? Here we go mga kapatid. Tulungan niyo ako. Nandito ako sa labas ng bintana. Sino siya? Ay, naku. Mga kaibigan, ito na po ang ating bagong portion. Actually, hindi na bago ito. Gusto ko lang sabihin bago para kunyari, may nagaganap na bago dito. Ang unang sulat dati mabasahin ay galing kay Grace ng San Juan. Hi, love cake. Naks, love cake na naman. Birthday ko na uli. 1 year na pala mula na nag-propose ka. Thank you for always making me or my birthday so special. Since high school days until now that we are already married. Thank you for your love,
and patience. Never with sadness, always with gladness.